inuulit namin yung panawagan namin sa lahat ng Pilipino sa Lebanon na lumipad na pauwi kasi may mga flights available. While commercial flights are still available, ano? At saka yung sitwasyon sa Beirut, medyo nakakagalaw pa sila. But our embassy, led by Ambassador Raymond Balatbat, has been coordinating naman with the Filipino community on this matter. And they are taking the necessary steps to initiate mass repatriation in case the need arises. Nung nagkaroon po ng mga pagsabog, libo-libo mga units ng walkie-talkie at beeper ang sumabog po, may Pilipino po bang nadamay doon? Unang-una, gusto naming maibalita sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa Lebanon that yung Philippine government, including the embassy in Lebanon and officials natin dito sa Manila, we are doing all we can to ensure the safety of our over 10,000 Filipinos in Lebanon. I'm glad to report that no Filipino has been injured. Awa ng Diyos, due to the wave of attacks recently against Hezbollah targets in the past few days. Be that as it may, inuulit namin yung panawagan namin sa lahat ng Pilipino sa Lebanon na lumipad na pauwi kasi may mga flights available. While commercial flights are still available, ano? At saka yung sitwasyon sa Beirut, medyo nakakagalaw pa sila. But our embassy, led by Ambassador Raymond Balatbat, has been coordinating naman with the Filipino community on this matter. And they are taking the necessary steps to initiate mass repatriation in case the need arises. So yun po ang masasabi ko dyan. Opo. Asek, yung nasa humigit kumulang 10,000 mga OFW dyan sa Lebanon, all accounted po ba sila, sir? Yes, they are all known to the ambassador through the tinatawag naming network of Filipino community leaders all over Lebanon. Opo. Ano po yung common na trabaho nitong mga Pilipinong ito? 95% mga household service workers po ang mga ito. Opo. And yung sitwasyon po ba sa Lebanon patindi ng patindi? Kumbaga nagde-develop pa siya, yung alert level doon tumataas din talaga, na kaya nga madalin ninyo yung mga Pilipino hanggat meron pang operasyon yung kanilang commercial na mga flights doon, pinapa-grab nyo na ng oportunidad. Yeah, tama po yun. Kasi Lebanon actually been under alert level 3 o yung tinatawag na voluntary repatriation mula pa nung October 8 na simula ng Israel-Hamas conflict, pag naalala niyo yun. And yung embahada po natin doon, since that time, has been preparing for eventual elevation of the alert level in case yun ang tawagin ng presidente. And in fact, operating as if, mandatory repatriation na. Ngayon, sabi ni Ambassador Raymond Balatbat, he has already mobilized the embassy's full resources to prepare for sudden and widespread conflict. So, ready po ang ating embahada. Yung tanong naman ninyo kung ano ito, it's very fluid now, no? I'm sure you're also following the news like me. Thankfully, yung binibira ng Israeli Defense Forces, yung tinatawag na Dahieh neighborhood in southern Beirut. So, dyan lang po talaga concentrated yung operations ng IDF against the Hezbollah stronghold. Ngayon, sabi ni Ambassador Balatbat, wala naman masyadong Pilipino doon sa Dahieh neighborhood na to, no? So most of them are in relatively safe zones. Proof po dyan is wala namang napuruhan, awa ng Diyos, nung sumabog yung mga pagers at walkie-talkies. Yeah. So we're still monitoring the situation. It's very fluid right now. So your guess is as good as mine. Pero bottom line, handa po ang gobyerno natin na tulungan lahat ng Pilipino doon. Pero halimbawa po, may choice po ba yung yung isang overseas Filipino na
umalis sa Lebanon pero hindi pauwi ng bansa, sa ibang lugar muna siya, kasama ba ng kanyang amo or pipiliin siya sa ibang kapitbahay na lugar siya magtatrabaho? Maaari din po ba yun, ASEC? No, ang experience po natin is, pag government funded yan, straight to Manila. Oh. Otherwise, hindi namin pwedeng pondohan yung mga travel nila to third countries. Pag mandatory or voluntary repatriation funded by the Philippine government, by the DFA or DMW, straight po yan to the Philippines. Pero pwede naman po silang umalis, sir, kahit halimbawa ayaw nilang piliin na umuwi dito sa Pilipinas. Of course, we are free country here and abroad. So as long as hindi sila didepende sa government funding, kasi that's dependent on direct Manila flight, ano? And they are free. Actually, yun ang sinasabi ng ating embahada in Lebanon. And by the way, yung mga may gustong tumawag, ano, ito yung kanilang hotline, ha? Opo. So yung nananawagan kami sa lahat ng Pilipinong nangangailangan ng tulong, ang hotline po ng Philippine Embassy sa Lebanon ay 708-56086. Ulitin ko, 708-56086. Yung hotline naman ng DMW is 79110729. Hotline ng DMW 79110729. Ito po yung mga local numbers po ito sa Lebanon. And itong mga overseas Filipinos, sir, mga ilan na po yung mga nakauwi dito sa Pilipinas na naitala po ng DFA? So far, according to our statistics, ang nai-process na natin pa uwi ay more than 500 na. But there is a list of applicants for voluntary repatriation na more than 1,200. Okay. So 500 nang nakauwi, meron nagpalista na mahigit 1,000. Kailan yung next batch, sir, na uuwi, sir? Ongoing yan. Ongoing yan. So, yung unang grupo, yung 500 na yon, nauna na yon, ngayon they are processing 1,200. So I don't know how many eventually will get cleared by immigration, kasi yung iba sa kanila may visa immigration issues, no? Opo. But the embassy in Lebanon is dealing with all of that. So we have given all the funding that Ambassador Palatpat needs and his team needs para makumpleto to. Opo. Meron po bang kasalukuyang deployment ban sa Lebanon? Alert level 3 po, so automatic po yan. There's no possibility of deploying workers to Lebanon right now. In fact, we're encouraging them to leave. Huli na lang po, meron po bang mga kamag-anak, yung mga overseas Filipinos sa Lebanon na nakipag-ugnayan po sa inyo na hindi po nila mahanap, matrace, makontak yung kanilang mga mahal sa buhay sa Lebanon? Walang Diyos, wala pa. Ayan. But nananawagan kami, ano, since yung iba matitigas din ang ulo, nag-aalala siguro yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas, tinatawagan po natin yung mga kamag-anak ng mga Filipinos sa Lebanon. Sila na ang mismo mag-persuade sa kamag-anak nila na umuwi na. Diba? Para hindi naman maalarma yung mga tao dito sa bansa natin. Pero nakahanda naman po yung government na mag-assist, no, na para makuha pa rin yung yung government sa side ng Lebanon na makuha pa rin yung kompensasyon ng mga overseas Filipinos na ito. Yes, in fact may ayuda ang DFA, as requested by Ambassador Balatbat. So nagbibigay din siya ng emergency ayuda to tide them over, pambili ng grocery, etc. Emergency supplies. Okay. Opo. And I'm sure yung DMW, MWO dyan is taking care of the relations with the employers na hindi maputol yung kanilang bayad. Opo. ASEC, maraming salamat po sa inyong oras at panahon at sa impormasyon po. Sa ulitin, ingat po kayo. Okay. God bless. Maraming salamat.